Nawala na nga ng tubig, namimiligro pa ngayong dumoble ang bayarin ng mga residente ng Barangay Tumana sa Marikina. Ang naging punot dulo, milyon-milyong pisong utang ng barangay sa water concessionaire. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Evan Tarinque. Habang busy ang lahat sa mga selebrasyon ng Pasko, ang Barangay Tumana sa Marikina naputulan ng koneksyon ng tubig. Kaya mga residente, tulad ni Aileen, dumidiskarte para makatipid sa tubig. Sobra na pagtitipid, hindi na maglalaba. Sa bagay, puso, nasanay naman din kami sa puso. Kumalat pa na posibleng umabot sa 60 pesos per cubic feet ang kanilang water bill. Ang kasalukuyan nila, 30 pesos per cubic feet. Doble agad. Kaya talagang hindi na mapakali ang mga taga-barangay Tumana. 60, parang, Diyos ko, nagdoble sila. Okay lang sana kung mga 40, mga ganon. Kaya pa, parang napakabigat. Ang siste, meron daw pala kasi silang utang na 37 million pesos sa supplier nila na Manila Water. Ang sinisisi dito ng barangay, yung mga nagnanakaw ng tubig. Sa ngayon, inako na ng Marikina City Government ang kalahati ng utang ng Barangay Tumana. May nahanap na rin daw na bagong magsusupply ng tubig. Pero dadaan pa sa City Council ang proseso. It's either LGU or GBI. So yung GBI po, for the meantime, dahil everyday lumalobo po yung utang namin, kailangan na po namin ng agarang solusyon. Umaasa mga residente ng Barangay Tumana na huwag na sanang matuloy ang pagtaas ng singil sa tubig dahil malaki raw ang may tutulong ito sa kanilang araw-araw na budget. Mga kapatid, Mobile Journal Evan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang problemang tubig ng Barangay Tumana sa Marikina kasama si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, paano ba umabot ng 37 million pesos ang utang ng Barangay Tumana sa Manila Water? Ganon karami ang nagnanakaw ng tubig sa kanila. Pops J, correction muna, no? Cubic meter. Yung basehan, cubic meter, hindi siya cubic feet. Pero Pops J, kwento sa atin nung punong barangay, no? Even before daw talaga, no, meron na talagang utang, no? May na-carry over sa kanila yung utang kaya naman lumobo. Yung kanilang tinitignan, Pops J, talaga na dahilan kung bakit daw talaga tumaas yung kanilang utang. Ano yung pinatagal nila? Hindi binabayaran, ganun ba? Meron kasing gray area, Pops, dito sa lupa. So hindi siya talaga, basically yung mga bahay is connected dun sa under ng barangay. So Gaano katagal, Evan, naipon yung utang? matagal. Mga ilang taon? Matagal daw talaga, Pops J, no? Hindi tayo nabigyan ng kung ilang taon, pero matagal daw, even before previous administrations daw, talagang may utang na. Kaya ang nangyayari ngayon, Pops J, kung kailan talagang lumobo, kung kailan magpapasko, saka doon tumama yung lumaki ng ganyan yung utang, Pops J. Evan, pero yung mga residente, regular naman daw ba na nagbabayad ng water bill sa kanila? Pops J, yung mga nakausap natin mga residente, no, regular daw sila nagbabayad. Ang nangyari kasi, Pops J, meron daw previous na pamamaraan kung paano magbabayad. Yung before daw, may mga tao na mangongolekta mismo doon sa bahay. Kaya naman daw ang nangyayari, yung iba daw, baka hindi daw na bibigay sa barangay mismo kung magkano yung dapat na ibigay, no? Isa pa, Pops, dito sa tinitignan nila is yung mga nagnanakaw talaga ng tubig. No? Malaki daw factor yon dahil yung karamihan daw ng mga kontador ng tubig nasa loob ng bayo kaya naman nakabaon daw sa lupa. So hindi daw na-check. Isa pa, Pops, doon sa kanilang tinitignan yung maraming tumatagas. No? Dahil karamihan nung nakita, actually tayo nakita rin natin na yung mga water lines nandun lang sa ibabaw ng daanan. Kaya naman nagugulungan ng mga sasakyan, natatapakan. So, dahil daw doon, Pops J, nagkakaroon ng butas yung mga linyang to, Pops. Nasisira. Okay, saang punto pumasok ang city government, Evan? Ngayon lang ba sila naging aware sa nangyaring ito? Pops J, yung nagkaroon nga, nung pumatok nga yung usapan na mapuputulan nga ng tubig itong barangay, na dahil nga doon sa kanilang utang, no, pumasok naman yung city government dyan, Pops J, at binayaran yung kalahati nung utang. Kaya naman bumukas na ulit, no, nagkaroon na ulit ng tubig yung mga residente sa barangay Tumana, no, Pops J. Kaya naman ngayon, ang iniisip naman nila yung 60 pesos, no, na mabigat daw kasi even before daw yung 30 pesos medyo mabigat na raw yun. Paano pa raw ngayon na dumoble pa
yung kanilang babayaran. So yun yung magiging challenge daw ngayon sa mga residente, Pops J. Ivan, mula nung naputulan sila ng tubig, saan sila kumukuha ng supply itong mga taga-barangay Tumana? Pops J, nung naputulan sila ng tubig, no, tumulong yung mga local government unit. No, nakita nga natin. Nag-deliver sila ng ng mga fire trucks, Pops J. No, nakita rin nga natin si DILG Secretary John Vic Rimulya Okay. na bumisita at nagbigay rin ng tulong. No? Pero after that, Pops J, no, a few days later naman, matapos nga bayaran yung kalahati, nabuksan naman ulit yung mga tubig, no, yung water source. Kaya naman ngayon, tuloy-tuloy na rin naman yung pagdaloy ng tubig sa Barangay Pops J. Ivan, kailan daw papasok itong bagong supplier nila ng tubig? Pops J, within tomorrow daw or next week, no? Kasi kailangan pa idaan nito sa City Council yung buong proseso. So inaantay natin kung ano yung magiging final na answer nila. But within tomorrow daw or within next week, magkakaroon na raw ng final answer kung mapupunta ba dun sa 60 pesos or mapupunta dun sa local government unit. Kasi pag napunta to, Pops J, sa local government unit, hindi na matutuloy yung 60 pesos na dagdag singil dun sa mga residente ng Barangay Tumana, Pops J. Okay, Ivan, bakit doble ang magiging water bill ng mga residente? Pops J, sa ngayon kasi ang explanation sa atin, yung current na sinisingil sa kanila ng water concessionaire is 29 pesos and 5 cents. No? So 50 centavos. So ang natitira lang daw is 50 centavos. So yun daw dapat is mapupunta dapat daw sa maintenance, Okay. sa rehabilitation ng mga water lines. So ngayon daw, Pops J, dahil daw doon tataas yung kanilang yung kanilang cost, kaya naman kailangan daw masiayos yung mga water lines. Dahil kung hindi raw maayos to, patuloy raw na yung tubig, yung water lines, lagi daw masisira. Since yun nga, expose ito doon sa elements, Pops J. Okay, Ivan, paano tutuldukan ng Marikina City government ang problemang ito? Pops J, sa ngayon, no, ang gusto mangyari ng mga residente is kunin ng Marikina LGU Okay. yung paghawak nga nung water supply sa kanilang lugar. Dahil daw dito, para raw continuous yung kanilang makukuhang tubig at hindi nga raw magkaroon ng aberya gaya nung nangyari a few days before Christmas, no? Kaya naman yung iba talaga kinabahan kasi Malungkot ang Pasko. munti ka na, pero buti na lang, Pops J, after a few days nga bumalik yung water supply at hindi daw sila nagpasko ng walang tubig, Pops J. Yun, naka-goalie pa rin. Nakaligo pa rin. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.